ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Halapad nga pagbaha na sinati sa Davao City kagabi, epekto sa kusog nga ulan. Usa ka 21 anyos nga lalaki napalgam patay nga naglutaw sa baha. Lalaki gituuhang nakuryentihan. Tulay sa barangay Kalyawa nga nagsumpay sa barangay Mandug sa Buhangin District, Davao City, nahugmak tungod sa baha. Minister sa MBTHE BARM giparesign sa Office of the Chief Minister. Supporters sa ministro nagprotesta. 59 anyos nga babaeng fruit vendor patay humanadaro ang fruit stand sa usa ka pick-up sa Tupi South, Cotabato. Laing 11 anyos nga dalagita samdan. Og mga bukog nga gituuhang iya sa mga tao nakalutan sa kasundaluhan sa Maging Lanao del Sur. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Makasinati gihapon og mga pagulan ang dakong bahin sa nasod ilabi na sa Mindanao. Duha ka weather systems ang nakaapekto karon sa nasod nga mao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ug easterlies. Labing apektado sa maong weather systems ang Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, halapad nga pag-ulan ang masinati sa Mindanao ilabi na sa mga parte sa BARM, Soc-Sargen ug Davao Region. Mga kapuso, mag-igmat kanunay ug maminaw sa anunsyo sa matag LGUs. Naka-code white ang Mines and Geosciences Bureau Region 11 human ang halapad nga pagbaha sa Davao City kagabi. Gisa kakaron sa code white ang alert status sa Mines and Geosciences Bureau 11 human ang nasinating halapad nga pagbaha sa Davao City kagabi. Sa impormasyon gikan sa MGB 11, gi-activate gilayon sa ahensya ang Geohazard Operations Center niini. Din gipaigmat na ang mga residente nga anaa sa high-risk area. Lakip na ang mga bahaunon nga lugar tungod sa gilauman nga pag-ulan sa mosunod nga mga oras o adlaw. Nakig-alayo na sab ang ahensya ngadto sa mga lokal nga panggamhanan alang sa saktong monitoring ug pagpagula og mga geohazard advisory isip giya sa katawhan. Giawhag sab ang publiko nga magpabiling alerto ug i-report ang mga mamatikdang paglihok sa yuta, crack, ingon man pagdahili sa yuta. Atong sayro ng dugang pa ang mga balita sa Mindanao. Makaw manato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. 5 ka mga bukog sa tawo ang nakalutan sa kasundaluhan sa Maging Lanao del Sur nga gituang biktima sa summary execution. Pamilya nga gikan sa Manolo Fortich kinsa nawad-an og kabanay niadtong 2022. Nagtuo nga lakip ang ilang igsuon sa mga nakita ang mga bukog. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Pinaagi sa usa ka report gikan sa mga residente sa hilit nga bahin sa barangay Dilimbayan sa Maging Lanao del Sur. Nahimutang matud pa ang mga gituuhang tao nga dugay ng gilubong sa lugar. Tungod niini, gilayong nagpaygayon ng exhumation operation ang 55th Infantry Battalion Philippine Army, Maging PNP, ug Soko Operatives. Nasuta dihang gikalot na nasayran nga mabawlang ang lubong nga anaatunga-tunga sa lasang. Dihang giablihan sa mga otoridad ang kinalutan, mitambad ang mga bukog nga gituuhang iya sa mga tao. Lakip sa na-recover sa crime scene ang upat ka mga sinina sa lalaki ug usa nga daw pang babae. Andun lahat sa isang hukay, patong-patong yung remains ng unidentified individuals. And they were able to unearth at least 5 skulls. 3 of them were still full, completely intact, but the other 2 were parang broken into pieces. Dugang sa kasundaluhan nga posibleng biktima sa summary execution ang 5 ka mga biktima. Apan naglisod sila sa pag-ila sa mga biktima tungod bukog na lang ang nabilin. Gawas na lang sa mga sinina nga na-recover sab sa crime scene. Gibana-bana ang tuig 2022 pa nalubong ang mga biktima sa lugar base na sab sa initial assessment sa Soko. According to some information that yung mga individuals na yun were victims of a
field test by possible drug bypass operation. Human nga nabaniog ang maong report sa social media, nagpakitabang karon ang usa ka banay nga gikan pa sa Libuna, Bukidnon tungod na wala matud pa ang ilang igsuon niadtong April 18, 2022 kauban na laing upat pa ka mga tao. Sumala pa nga igo lang kuno gitawag ang iyang igsuon sa iyang kaila aron ipamaneho sa ilang sakyan nga van paingon sa Valencia City, Bukidnon. Apan sukad niadto wala na kini makauli sa ilang balay. Gipakyaw lagi daw ang van nga iyang gidrivean ug ang tagiya padulong na sa Valencia. Nga mauli ra daw siya kanara nga adlaw, isa ra ka adlaw. Nagkuan naman, but naman din, nilakaw siya to ka April 18, so nag-19 na siya, wala naman gid sila nakontak. Mas mikusog pa kuno ang ilang pagduda sa na-recover nga sinina sa mga biktima tungod ulahi kunong gisuot sa iyang igsuon una milakaw sa ilang balay usa ka gray nga sweatshirt nga motakdo sab sa usa sa mga na-recover sa crime scene. Ang among tang gusto kay kanang magpatabang mi ba kung para dito lang may assurance ka kung maagtumi dito kanang bali ilap bitaw among mga test or DNA para sure nga amo abag itong mga bangkay nabay ako ang isuon adto. Padayon ang pagproseso sa otoridad sa na-recover nga mga bukog ang pag-ila sa mga biktima. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Patay ang 59 anyos nga babaeng mamaligyaayog prutas. Human gidas magan og sakyanan ang usa ka fruit stand sa Tupi South, Cotabato. Laing 11 anyos nga dalagita ang angol. Driver sa maong sakyanan nakatulog kuno sumala sa PNP. Ani ang report. Nangabungkag kini mga panindang prutas, human gidas magan sa puting nga pickup truck ang duha ka stall sa fruit stand sa National Highway sa Purok 3 Barangay Crossing Robert, Tupi South, Cotabato pasado alauna Lunes sa hapon. Gitapuk na sa mga residente ang nagbuyod nga 59 anyos nga babaeng mamaligyaayog prutas human nabanggaan sa mong sakyanan. Gilayon kining gidala sa ospital apan gideklara na kining dead on arrival gumikan sa grabing samad sa lawas. Atol sa itabo, tunusay naangol nga 11 anyos nga dalagita nga nadamay tungod anaa sa mong lugar dihang naitabo ang aksidente. Posibleng naigo kini og mga debris. Naguba sab ang usa ka motorsiklo nga nakapark human nabanggaan sab. Matod sa Tupi Municipal Police, gikan sa General Santos City ang pick-up ug padulong unta Coronadal City. Apan pag-abot sa lugar nga gikahitabuan, kalit kunong nakatulog ang 63 anyos nga lalaking driver nga taga Cotabato City. Hinungdan nga nawad-an kini og kontrol sa pagmaneho ug mibangga sa mong fruit stand. Giandam na sa PNP ang kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries batok sa driver kinsa ginakuwaan pa og pahayag. Ginakuwaan sa pagpahayag ang kabanay sa biktima, lagip na ang menor de edad nga nasamdan. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mama, 1 Mindanao. Giparisay ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua ang minister sa Ministry of Basic and Higher Technical Education nga si Mohager Iqbal. Apan si Minister Iqbal nagdumili mo kanaog sa pwesto. Mga supporter niini nagprotesta. Ani ang report. Kini ang boses sa ubang grupo sa mga magtutudlo nga nagpadayag og suporta kang Minister Mohager Iqbal sa Ministry of Basic and Technical Higher Education kon MBTH IBARM atol sa gipaygayong peace rally sa gawa sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City adlang Lunes. Ang maong rally resulta sa mando ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakua nga panaugon sa pwesto si Minister Iqbal gumikan matud pa sa isyu sa korupsyon human migula ang findings sa Commission on Audit. Sa letter sa Office of the Chief Minister Makakua, doon na matudpay kapin 2.2 billion pesos nga questionableng pondo sa buhatan. Lakip na dini ang pakyas nga pag-liquidate sa kapin 16 million pesos nga may kalabutan sa procurement of small armchairs for primary school learners sa MBTH IBARM Lot 2 ug ang 53 ka mga kontrata nga nagkantidad og kapin 1.9 billion pesos nga gi-award sa mga bidder sa procurement process bisan dunay material defects ug kakulangon sa mga gikinahanglang dokumento.
Usa matud pa kini kada kong question sa public trust sa BARM. Busa gi-request ni Minister makakuha ang pagkanaog sa pwesto ni Minister Iqbal. Apan ang maong mando ang wala gisunod ni Minister Iqbal base sa gipagulang mensahe ni ini. Ang pag-resign matud pa sa tunga-tunga sa pag-audit sa Commission on Audit usa kuno ka pamaagi sa pag-admit og guilt o abandonment of duty. Angay sa kuno humanon ang audit process ug ang iyang padayong pagserbisyo usa matud pa sa pagpakita sa iyang commitment sa accountability ug dili ang paglikay. Apan matud sa legal counsel sa Office of the Chief Minister, giklaro niini nga ang authority sa Bangsamoro Chief Minister sa pagtanggal sa cabinet officials nakabase matud pa sa governance ug public accountability ug dili sa personal nga contribution sa bisan kinsang opisyal alang sa peace process. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Patay na diyang napalgan ang 41 anyos nga lalaking mananagat nga magtulo ka adlaw na nga missing sa Zamboanga City. Emosyonal nga gisugat sa kabanay ang patayng lawas sa 41 anyos nga lalaking mananagat nga gikarga sa usa ka bangka nga naabot sa baybay sa barangay Bolong, Zamboanga City pasado alas 7 Lunes sa buntag. Ang maong biktima napalgang naglutaw sa karagatan sa sitio Pita sa maong barangay. Matod sa Philippine Coast Guard Zamboanga, magtulo ka adlaw na kining ginapangita human nga na-missing ngadtong May 16 banda alas 4 sa kadlawon. Sa report, naginusara nga nanagat ang maong biktima. Apan banda 7:30 sa buntag sa maong adlaw, ang bangka na lang niini ang nabantayan sa mong lugar sa diyang naagian og laing mananagat. Hangtod nga napalga na lang kining patay. Padayon karon ang investigasyon sa otoridad kalabot sa hinungdan sa kamatayon sa biktima. Munisipyo sa Santa Cruz, Davao del Sur nagpakita sa ilang suporta kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Giaprubahan sa Sangguniang Bayan sa Santa Cruz, Davao del Sur ang ilang resolusyon nga nagpadayag sa ilang solidarity and support ngadto kang Senador Bato de la Rosa. Si de la Rosa nataw, nagdako ug nagpuyo hangtod karon sa maong munisipyo nga wala matud pay makabuwag niini sa katawhan sa Santa Cruz. Ang resolusyon migawas taliwala karon sa kontrobersiya sa senador ug legal proceedings nga giatubang gumikan sa madugong anti-illegal drugs campaign sa panahon sa Administrasyong Duterte, isip PNP chief nga karon ginataral sa International Criminal Court kon ICC. Hagit sa resolusyon nga pumanon sa nasudnong panggamhanan ang nakalatid sa konstitusyon nga dili angay ihikaw sa senador. Nailhansab si De La Rosa ug Santa Cruz Mayor Jose Nelson Tata Sala nga suod nga maghigala sukad pa kaniadto. Meaning, no Filipino can simply be taken, no Filipino can simply be surrendered, no Filipino can simply be deprived of liberty without lawful judicial process under Philippine laws. That is not politics, that is constitutional law. Duha ang patay sa managlaing insidente sa pagpamusil sa Bukidnon. Mga sospek, dali rasab nga nadakpan pinaagi sa hot pursuit operation nga gilusad sa kapulisan. Patay ang usa ka 74 anyos nga lalaking tag-iya og hardware sa Malaybalay City, Bukidnon. Human kini gipusil sa iyang pag-umangkon sulod mismo sa iyang hardware sa barangay Canayan, Malaybalay City niadtong Biyernes. Sa investigasyon sa kapulisan, migula nga una pa man nahitabo ang insidente, nagkalalis na ang duwa sa gituwang away sa yuta. Kalit nga mikuha sa iyang armas ang 43 anyos nga lalaking sospek, punting sa ulo sa biktima, hinungdan sa iyang kamatayon. Damay sab ang usa ka security guard sa usa ka patigayon kinsa naigo sa saag nga bala. Sa hot pursuit operation sa PNP, nadakpan sab gilayon ang sospek kinsa nakatakdang pasakaan og kasong murder. Samtang sa Maramag, Bukidnon, patay sab ang 36 anyos nga babae nga igo lang nagbahog sa iyang alagang baboy sa barangay San Roque, human gipusil gamit ang shotgun sa iyang silingan. Sumala sa PNP nga personal nga bangi ang hinungdan sa maong insidente. Dali nga misibat ang sospek apan nadakpan ra sab kini sa PNP. Kasong murder ang atubangon sa maong dinakpan. Wala pa sila ipahayag.
Na merwisyo ang baha sa daghang residente sa Davao City kagabi tungod sa kakusog sa ulan. Landslide sa usa ka subdivision ug pagkahugno sa usa ka tulay natala. Ani ang live report ni Jandy Esteban. Jandy? Sara, gawa sa mga nadamyos nga infrastruktura o kaptangan tungod sa pagbaha. Subong pabalandungon no kay usak ka lalaki ang napalgang patay gituuhan nga nakurentehan kini atul sa pagbaha. Kuha kini sa NHA Barangay Maha, Davao City kagabi sa kakusog sa bunog sa ulan. Gibaha ang lugar nga miabot sa halos dughan ang tubig baha nga merwisyo sa mga residente. Duna sa area nga mitupong na sa tao ang level sa tubig baha. Din daling gipag-rescue ang mga residente nga natrap sa ilang mga balay. Pagkabuntag, mas naklaro na ang gibilin sa baha. Baga nga lapok ug mga nagkagidlay nga kabtangan. Napulaw ang mga residente sa pagbanlas o paghinlo sa hugaw nga dala sa baha. Sulod sa ilahang mga panimalay. Isod kaya mong sitwasyon karon diri sa Purok 38 kay unsa mi oras tulog, wala mi mga bugal, abo mga rep, mga TV, wala tanan washing, nangalupat. Dali naman mo siya ni hubas. Oh. Tubig ra mo gamay lagi kayo ang drainage area. Morning. Ang tubig mo ana jud sa mga balay. Sa padrip ng tubig. Di gikat. At taga-asa ang tubig, sir? Nun lampas tao na oy. Magkayag tabok diri. Sa Purok 2, Barangay Kalyawa, nahugno ang tulay nga nagkonekta sa Barangay Mandog human sa walay hunong nga pag-ulan mga alas 12 sa kadlawon. Pangitaan na lang naman para makatabot ni celebration sa graduation sa kumang kagapon tapos karon ang ulan. Ang uban sa sapa na nangagi ug mikatkat na sa bakilid aron makalahos. Sumala kang Kapitan Renante Gumahin sa Barangay Kalyawa moabot sa 7,000 ka residente ang apektado sa pagkahugno sa tulay. Aron makalusot padulong sa sentro sa Davao City, kinahanglan pang mutuyok ang mga residente sa barangay Katualan sa Parabo City, Davao del Norte, alang sa light vehicles ug moagi sa sitio Manaklay, Barangay Kalyawa. Apara mga truck didto kini moagi sa Barangay Pangyan sa Kalinan District. Ang public ini ba itong naabutan ako sa POW sa district engineer sa 2nd district, worth ng 100 million. Kaya upstream o downstream, itahan ako pasipile na ko para protection ng kilid man ng Drilus Tower ba. Pero hantog karo, mangyapong aksyon, wala di kwarta. Manang problema na to, kay bago na tamo aksyon nila atong trabaho kung nanay trahedya. Sumala ni DPWH 11 spokesperson Dean Ortiz sa GMA Regional TV1 Mindanao nga magtukod og Bailey panel nga mao'y mamahimong temporaryong tulay samtang gi-request pa ang pondo sa pagpatukod og bag-o. 2017 natukod ang tulay nga dunay gilayon nga 15 meters. Nakankan matud pa ang approaches sa tulay rason sa pagkahugno tungod sa grabing ulan. Midahili ang yuta sa usa ka subdivision sa Barangay Kabantian nunot sa kusog kapag ulan. Hinoon, walay casualty sa hitabo apan nagguba ang usa ka sakyanan, motor hasta ang gate sa usa ka balay. Nakaplagan ang paranglawas sa usa ka 21 anyos nga lalaki nga naglutaw sa tuwig baha doon sa iyang panimalay kagabi sa New San Isidro, Barangay Buhangin. Sumala sa Davao City Police Office samtang nagmonitor ang kapulisan sa baha kauban ng Central 911 responders, nakita nila ang biktima nga naglutaw na sa tubig baha. Gisuwayan pa siya og luwas apan wala na natabang. Gituuhan nga nakurentihan ang biktima at dayon na lumos. Gibaha usab ang St. Mary of the Perpetual Rosary Parish sa naisgutang barangay. Sa Barangay Matinapangi, nasayang ang pipila ka sako sa bugas ug feeds human nga nahumol sa baha. Sumala sa pag-asa, Easterlies ug ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang nagpabaha sa daghang lugar sa syudad kagabi. Sara, nagpadala na og pasiunang tabang ang Davao City Social Welfare and Development Office sa mga nabahaan sa syudad. Sumala sa CDRRMO, 347 ka banay o 1,437 ka individual ang apektado sa 11 ka barangay. Nagparayon pa ang evaluation sa ilang mga district offices sa mga apektadong residente o ang ilahang assessment alang sa posible nga financial assistance sa mga apektadong residente. Labi pa nga dunay mga nadamyos nga mga balay. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.
Regional TV, One Mindanao. Giauhag sa Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Region 11 ang mga lokal nga panggamhanan nga wala pay bahay pag-asa facility alang sa mga Children in Conflict with the Law o CICL nga magtukod na niini. Ani report ni John D. Esteban. Sumala sa Regional Juvenile Justice and Welfare Committee o RJJWC 11, kuwang pa ang mga pasilidad sa bahay pag-asa sa Davao Region para sa mga Children in Conflict with the Law o CICL. Niining maong pasilidad, temporaryong gibutang ang mga CICL nga nagedad og 15 anyos pataas apan ubos sa 18 anyos. Samtang sila nagpaabot sa desisyon sa korte. Sa pagkakaroon, tulo na lang ka probinsya sa rehiyon ang walay kaugalingong pasilidad. Ug kini mao ang Davao Oriental, Davao Occidental ug Davao del Sur. Ilawom sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act, gi-require ang matag probinsya og highly urbanized city nga magtukod og kaugalingon lang bahay pag-asa. Under the law, it is required. Gina-encourage nato, ginalabi nato for the end time, pero may mga preparations na, may mga plano na to construct. Dinhi sa Davao City, dunay 85 bed capacity na ay panahon nga musubra pa niini ang mabutang nga CICL. But sometimes way back 2024, 2025, lumampas almost 120 clients. The city government support the Bahay Pag-asa. We have extended building a room for CICL na lumampas po ng 85. Wala naman kaming problema when it comes to budget for basic needs ng ating mga CICL po. Samtang sumala sa DSWD 11 nga hapit na mapuno ang Regional Rehabilitation Center for Youth o RRCY. Diin ibutang ang mga CICL nga dunay mando sa korte nga ipaubos sila sa mas lawom ug dugay nga rehabilitasyon. Sa 14 million pesos nga pondo alang karong tuiga, wa pa katunga sa tuig 52% na ang nagamit sa mong budget. Our fast tracking, the social workers has been into fast tracking their legal documents for them to prepare them for possible reintegration to families and communities. If ever there is really a need for additional budget, we can propose. And so far, based on our experience last year, nag-grant naman siya, ma'am. Doon na sabdaw ginapahigayong survey ang RJJWC kalabot sa tools nga gamiton alang sa pag-assess sa discernment sa CICL o ang abilidad o pagproseso sa lawom nga pagunahuna aron masabtan ang usa ka sitwasyon o mailhan ang maayo gikan sa dautan. You want to consult the social workers who directly administer the assessment o discernment. Baka kailangan nang ipalitan or dagdagan, i-redesign. So hopefully by September, matatapos yung survey namin. Kauban si Bebot Kahis sa kamera, John D. Esteban, One Mindanao. Gipaila-ila na ang mga karakter sa upcoming Kapuso Prime series nga Task Force Firewall. Gipangunahan kini sa task force leader nga si Isa Cervantes nga gibidahan ni Kylie Padilla. Kauban ang hacker nga si Hex Silverio nga karakter ni Jack Roberto. Tech prodigy sab ang mahimong karakter ni Buboy Villar isip JJ Gonzaga ug forensic accountant nga si Cali Sandoval nga si Kylene Alcantara ug combat specialist si Galo Villarreal nga mao si Miguel Tan Felix. Gani buhis buhay ang stunt rehearsal nga gi-share ni Kylie ug Miguel sa pagrapel gikan sa 15th floor sa GMA Main Building. Samtang si Kylene Alcantara gisulayan ang bouldering. Mamahimo ninyo makita kining episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV One Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kani adto og karon, serbisyo tinuod lang.